Maraming makasalanan sa simbahang Katoliko. Totoo hindi. Maraming sugarol. Totoo hindi. Maraming walang direksyon sa buhay. Totoo hindi. Pero sa ibang sikta, mababait sila. Totoo hindi. Pero bakit wala ni isa na naging santo? Kahit sa kabaitan nila, bakit ni isa walang naging banal sa kanila? Bakit? Hindi nyo alam ang sagot? Tatag sila ng tao at ang tao ay hindi banal. Bakit ang simbahang Katoliko maraming kasalanan? Walang direksyon sa buhay. Bakit ang daming naging santo? Dahil ang nagtatag nito ay hindi ordinaryong tao, si Kristo. So naunawaan na ninyo. The church is holy not because of the members. The church is holy not because of the leaders. Why the church is holy? Because of the founder, Jesus Christ. Amen? This church is proven and tested. Iiwanan ninyo at papalitan ninyo sa simbahan na ni isa walang naging banal? 1 Corinthians chapter 14 verse 33, the church of God is called the church of the saints. Anong simbahan ni Kristo natatag? Simbahan ng mga banal. So, ano ba ang makapatunay sa simbahan na tatag ni Kristo? Ang makapatunay sa tunay na simbahan, tunay na iglesia, una, tatag ito ni Kristo. Isan lang talatang gagamitin natin, Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, at sa ibabaw ning bato, itatayo ko ang aking simbahan. Kahit even the gate of hell cannot prevail against it. Kahit ang impyerno, ang pwersa ng pintuan ng impyerno ay hindi makagiban nito. So sa talatang iyan, may 3 characteristics ang tunay na iglesia. Una, tatag ni Kristo. Pangalawa, ang unang leader, si Pedro. Pangatlo, hindi magigiba, hindi mawawala ang simbahang ito. Kung ang simbahan mo ay makapasa sa tatlong karakteristik na ito, yan ang tunay na iglesia.